So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, for first impressions review natin yung bagong labas ngayon na smartphone ni Samsung. At ito yung successor syempre sa very popular na Samsung Galaxy A56, ang Samsung Galaxy A57. So tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, ayan, if first impressions review natin, syempre, yung bagong announce of course na Samsung smartphone, which is Samsung Galaxy A57. So ito ay na-announce I think nung March 2026 at naging available na siya sa online ngayong April 2026. Syempre dito sa ating product link. So official store po ni Samsung po yung ilalagay nating link dyan. No worries, official store yan dahil ano yan kumbaga pag dito kayo bumili sa ating product link, meron pa kayo makukuha ang additional mega voucher upon checkout dito sa Samsung Galaxy A57. So sa video na to, tutulungan ko kayo mag-decide kung sulit nga ba talaga bilhin itong smartphone na to. Again, this is not a full review. Ito po ay first impressions review sa mga bagong labas na smartphone. Pwede tayo magbigay ng saloobin based sa kanyang specifications. Kasi very familiar naman tayo sa mga specs at tingnan natin kung sulit ba for its price. So, tinignan ko pa lang yung SRP nito, medyo ang laki nung tinalon nung SRP niya compare sa Samsung Galaxy A56. 57 kasi SRP, ito yung possible syempre na price na pwede nyo makuha sa online. Of course, 8GB 128 is 29,000 pesos. Grabe. 8GB 256 is 32,000 pesos and 12GB 512 is 38,000 pesos. Grabe. Nag 30 plus na yung presyo ng A57 ngayon mga idol. Pero magandang balita sa online dito sa ating product link. Ayan, official store po ni Samsung yan. Tingnan natin. Syempre below SRP po dyan mga idol. Available na ang Samsung Galaxy A57. Ayan, so yung A57 mas mura siya of course sa online. So yung 128 niya ano siya, nasa 26 to 27,000 pesos, mas mababa siya. And then yung 512 35 to 36. The 256 is 28 to 29,000 pesos. So medyo mababa ang kanyang presyo compare sa SRP. So syempre dito sa video natin is titingnan natin kung sulit nga ba siya for its price. So ayan mga ka-J-Vlog, una natin pag-usapan dito is yung specifications ni Samsung Galaxy A57. So sa screen, it's 6.7 inches, Full HD+, 1080p resolution, with Super AMOLED display, Corning Gorilla Glass Victus Plus protection, 120Hz screen refresh rate, 1900 nits of brightness at HDR10 Plus siya. Sa OS out of the box, syempre naka Android 16 to with One UI version 8. At ang pinapromise nga ni Samsung dito is 6 years of major OS updates. So napakatagal po niyan when it comes sa ganito mga smartphone ngayon, di ba? Sa processor, it's Exynos 1680. It's a 4nm processor with an octa-core CPU. Mayroong clock speed na 2.9 GHz. Eh sa GPU naka-Eclipse 550 po siya. Meron pa rin siya triple rear camera system. Same din sa A56. Meron tayong 50 megapixel main camera at 13 megapixel ultra wide camera and a 5 megapixel macro lens. At pagdating sa front facing camera, siyang 12 megapixels. Syempre both rear at front facing camera ay support ng 4K video recording. Battery, meron siyang 5,000 mAh na renewable battery, 45 watt fast charging rate at meron siyang protection na IP67 water and dust resistant. Next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to, na nalaman nyo na yung price, specs, availability at makakuha kayo ng mga voucher. So again, dito lang kayo bibili sa ating product link, makukuha nyo ng sobrang mura lang ang A57 mga idol, below SRP lang siya. So ngayon is tayo, first impressions dito sa Samsung Galaxy A57. Una natin pag-usapan yung display. So sa display, to be honest, walang ganong pinagkaiba sa A56. Major lang naman siya, nakaka-disappoint lang ang specification ng A57 coming from A56 ha. So walang ganun pinagkaiba, wala man lang sana naging dynamic AMOLED 2X display since yung presyo niya is tumaas, di ba? Sana mas tumaas din yung specifications. So again, yung display niya walang ganun pinagkaiba sa A56 po mga idol.
Next mga idol is sa operating system. Yun lang naman ang isang maganda dito sa A57 to be honest, yung kanilang OS. So out of the box sa Android 16 to with One UI version 8. So yun nga, 6 years of major OS update. Yan ang isa sa pagmamalaki nyo dito sa Samsung Galaxy A57 mga ka-J-Vlog. Longevity wise, sabihin na natin 6 years major. Hanggang 2032 mga update to, diba? So napaka-solid nun mga idol. Next is yung kanyang camera. Sa camera, yun din nakaka-disappoint na walang ganun pinagkaiba sa Samsung Galaxy A56. Same na triple, same din ng megapixel, even the lenses ay iba, pareho rin. Hindi man lang din nag-upgrade sa periscope or what. So 50 main, ultra wide camera and macro lens pa rin mga idol, and 4K video recording pa rin. So wala tayong upgrade for 8K video recording. And again, tumaas yung kanyang presyo. Ang isang nakita natin pagbabago is of course the storage, dahil meron na sila in-offer na 512. Pero the sad part, sobrang mahal. Almost 40,000 pesos. Pero sa online, 35 to 36,000. Medyo mahal siya for its specification mga idol. Parang to be honest, overpriced ang A57 ngayon. Kaya nakaka-disappoint siya. Pero yun nga, sa online, makukuha nyo yan ng mura. Ganyan din naman yan kung itatrack nyo yung record ni Samsung. Yung A56 dati mahal. Tapos magbilang lang kayo ng mga ilang buwan, sobrang laki ng binagsak ng presyo nila sa online. Kaya dito lang kayo bibili sa ating product link. Mas mura siya. Kung excited na kayo sa A57, ayan, mas mura dyan sa ating product link. Next, yung battery. The battery is yun din. Wala ring any major update dahil 5,000 mAh battery capacity pa rin. Same na same sa A56. And even the charging rate, 45 watt fast charging rate siya mga idol. So walang any jump kasi usually 'di ba mga mid-range ngayon tumataas na mga battery. 6,500, 6,000, 7K. Si A57 nag-stick pa rin sa 5,000 mAh na removable battery capacity. For its price, real talk, maliit yan. Kasi again, yung mga mid-range ngayon nagle-level up ng mga battery nila na dapat meron dito sa A57. Pero ang magandang balita naman, malaking tulong yung software optimization nitong device na to. So napakaganda kasi ng software optimization ng Samsung. Kumbaga, meron sila tinatawag na device usage pattern na pinag-aaralan niyo yung paggamit niyo sa device, at sila yung gumagawa ng way para makatipid ng battery. Yun yung isang maganda dito sa A57. At hindi lang yun mga idol. Syempre, when it comes sa processor niya, upgraded of course sa A56. Samsung Exynos 1680 siya. So, it's a 4 nanometer processor. Malakas naman yan mga idol. Pero syempre, kung i-compare mo sa mga ibang smartphone na ganito presyohan, usually ba is 8 Elite na ng Snapdragon or MediaTek 9000 series na, diba? Ang tataas na ng mga in-offer ng mga ibang brand, pero dito sa Samsung, the clock speed is medyo mababa, 2.9 GHz sa ganito presyohan na 30 to almost 40,000 pesos, diba? Meron niyang protection sa tubig, pwede nyo yung malublob within 30 minutes sa fresh water. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Samsung Galaxy A57. Real talk talaga to, medyo overpriced talaga. Ang A57 ngayon coming from A56. Pero again mga idol, kung gusto nyo siya makuha ng mura, dito na lang kayo bumili sa ating product link. Mababa ang price niya compare sa SRP, at ang laki po na matitipin nyo dahil meron pa kayo additional discount voucher dito sa online. Abangan nyo na lang po yung full review unboxing game test natin sa A57. Medyo nakaka-disappoint lang yung specs niya for its price. Walang ganong pinagkaiba sa A56. At lalagay ko rin yung link ng A56 kung sakaling interested kayo, kasi mas mura siya at walang ganong pinagkaiba. Gagawin tayo ng phone comparison about the A56 and A57 sa ibang video.